Bukas, POV. Just calm down, man. Sabi ni Conrad nang hampasin ko ang lamesa sa harap pagkatapos marinig na hindi nila makita kung saan na nagpunta sa savannah. Simple lang naman ang pinagawa ko sa kanila. Sundan ko saan pupunta ang dalaga pero hindi man lang nila ginawa. How? My wife is now missing and I don't know where she is. Baka nakuha siya ng mga peste. Sapo ko ang buhok sa ulo dahil sa frustration. 2 araw na, simula nang umalis ng bahay sa savannah at biglang naglahong parang bula. Kung nakuha man siya, sigurado ako, malalaman ko kaagad. Pero wala naman akong natanggap na balita. Huminga ako ng malalim. Ininda ang inis na nararamdaman hanggang napaangat ako ng tingin nang marinig ang malakas sa pagbukas ng pintuan. The shit is here. Komento kagad ni Conrad na kagad namang inirapan ni Alexis. What's the plan now? Make sure that this plan of you will process the divorce paper quickly, I said firmly. Di siya sumagot. Diretso lang na naglakad papalapit sa akin. She handed me the USB. Wala akong ideya kung ano nasa loob niyon. This can help us. Hindi papayag si Daddy kung walang sapat na ebidensya. So, here. Tinanggap ko naman iyon mula sa kanya. How about you? Kala ba namin mapapatay ka ng daddy mo kapag nalaman niya ang katotohanang may kinakasama kang iba? Tanong ni Conrad mula sa likuran na nakaupo at kumakain ng mansanas. Kahit ako napatingin kay Alexis para hintayin ang sagot niya. She suddenly took a deep breath as she stared at us. Medyo naiilang patong sabihin na para bang pagtatawa na namin siya pagkatapos niyang magsalita. Tatakas kami. Kami ni Yuji pagkatapos ko magpirma. I know it's dangerous to escape from the family, pero may tiwala ko kay Yuji na may tatakas niya ako mula sa bangungot kong to. She is smiling, and that's the first time I saw her smile with real emotions in her eyes. Ganyan ba talaga ang mga tao kapag mahal ng isang tao? Do my eyes also speak like that while I'm talking about my savannah? Jeez, that's so cheesy. Reklamo naman kagad ni Conrad at nakangwi pa. I shook my head and inserted the USB in my pocket. Sir, we found her! Biglang sigaw ni Vincent na bagong dating lang. I quickly stand up and ask him where Savannah was. She is staying with her friends, sir, and please make it fast. Habunin pa ko natin ang biyahe ninyo. Yumuko si Vincent. Lumayo mula sa pinto ng unit kung saan nakikituloy sa Savannah ng halos 1 linggo. Lalaki man, hindi ko rin mapigilan na hindi kabahan sa magiging reaksyon niya kapag nakita ko. Please, baby, don't hate me. Kagaya nga kinatatakutan ko, talagang gulat na gulat ito na makita ko hanggang sinara ng kaibigan niyang pintuan. Why are you here? Malamig niyang tanong sa akin nang lumabas siya mula sa unit. Di halata ang takot mula kanina. I was looking for you for almost a week. Thank God he led me here. I was about to touch her pero umilag kaagad siya. Shut it! It hurts like I did not expect that love can hurt like this. After you want me gone, here you are again? Bakit ka nandito? Hindi pa ba sapat ang sinabi mo sa akin? May round 2 at game 2 pa ba? Nakita ko ang pamumula ng mga mata niya. Tiniis lang niya na wag maiyak sa aking harapan. Look, please hear me out. Lahat ng sinabi ko walang totoo ni isa doon. I did not use you and I want you to my life and mostly, I really did love having a baby with you. Kita sa mga mata niyang hindi pa rin siya naniniwala sa akin. She keep averting her eyes from mine. I met Alexis 6 years ago but I don't like her. It was an arranged marriage from both of our parents. I don't feel something about her. When her father died and when I discovered that she's been having a lover, I quickly filed a divorce but she won't sign it until now. And then when I saw you, I was desperate to have you. Baby, please, I only say those words because I don't want to put you in danger. Alexis' brother is now into us. They are keeping an eye on us. Hindi nila alam ko anong rason ko kung ba't gusto kong makipaghiwalay sa kanya. Buong akala lang nila dahil may babae ako. They know you since back then. Nakita nila kung paano kita parating inaabangan sa flower shop and that's the reason why I keep you. They will surely kill you without thinking twice. I am sorry, baby. Pinunasan niya mga luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ipinaliwanag niyang lahat. She looks so hurt. Shut it. I hate you. Me too, I hate myself a lot. That's why I'm making things right. Umirap lamang siya. Don't say it, and do it. Ani at tumalikod mula sa akin. Umupo ako sa tabi ng aking abogado sa Italy. 2 linggo na simula nang pumarito ako at ngayon lang na-schedule ang kaso.
Nakita ko nakaupo sa tabi ni Alexis ang kanyang ama at nakatingin naman sa amin ng tatlo niyang kuya na nakaupo sa labas ng pribadong opisinang ito. May matalim silang tingin sa akin at nagbulong-bulungan pa. So, let's start. The first evidence of my client is this photo. Nilapag ng lawyer ni Alexis ang litrato namin ni Savannah na magkasama sa isang restaurant. Dati pa yan, nang bago pa kami pumunta sa Diapona. But my client said that she will accept her husband despite of what he was doing in the Philippines in one condition. Napaangat ako ng tingin kay Alexis at nakita ko sa mga mata niya na nagsasabing umakto muna. Split up with his current mistress and stay here in Italy? Ani ng lawyer niya. Nakita ko ang galak sa mga mata ng kanyang ama dahil sa narinig. I chuckled and shook my head. Kinuha ng abogado ko ilang mga litrato na may kasamang lalaki si Alexis. First, they are in a hotel. Second, when they're kissing in the bar. Third, they're hanging out in Paris. Fourth, they're making out in the bar again. And fifth is when Yuji proposed to Alexis and she even said yes. Your client cheated first with her lover, behind Mr. Santillan's back. He wants a divorce after he know that, but your client's still denying it to her bones. But based on these photos, she cannot lie anymore. Sabi ng abogado ko. I was about to say something, but Alexis' father suddenly smashed the table and even threw the vase. Pinigilan siya ng lawyer ni Alexis. You liar! Bastard! My daughter will never do that because she loves you so much. Who edited this? I'm gonna kill who edited these pictures. Nanggigigil niyang sabi. I just shrugged and smirked at him. What's your client, mister? Saway ng kasama nito sa abogado nila. Masama ang loob na umupo ang ama ni Alexis. Sapo ang noo. Di talaga kumbinsido sa nakita. Well, I know that you won't believe this, so I came here ready. Lahat sila tumingin sa akin. Kinuha ko mula sa bulsang USB na binigay sa akin ni Alexis at nakita kong napangiti siyang di halata mula sa kanyang ama. Binigay ko yon sa aking abogado at kahit nga ako, walang ideya ko na nasa loob noon. Pero kahit ngayon lang kailangan ko pagkatiwalaan si Alexis. My lawyer input the USB in the iPad at nang bumukas to, halos lahat kami nagulat dahil sa nakita. What the shit? Baliw ba si Alexis na sa kandami-dami nang pwedeng ilagay sa USB evidence? Bakit ang video pa na gumagawa sila? What the shit? In the video you can see where they are both naked, moaning inside the room, still lights on. They are shouting, screaming in pleasure and even saying I love you to each other. How can you do this? Isang malakas sa sampal ang natanggap ni Alexis mula sa kanyang ama. Akmang sasamparin siya nito ulit pero mabilis akong tumayo. He was about to hit her again, but I quickly stopped him. You shit, old man. I know that you're using my surname to make your company even bigger, and you even used your daughter? Well, congrats, because you did it after 6 years, but let me tell you this. I am going to get rid of that. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa huli kong sabi. Nakita ko pumirma na si Alexis sa kontrata bago lumabas mula sa opisina. Binitawan kong matanda at nilagay ang mga kamay ko sa bulsa. Lumabas na rin ako dahil total, nakaperma na ako kahapon pa. Now, lumabas akong malaya na. The first thing that popped into my head is my baby in the Philippines. Wait for me. Savannah's POV. Kagat ko ang sariling labi habang daladalang isang bandeha na may lamang pagkain na order ng mga tao sa labas. Muntik pa ako mapagalitan ng manager kanina dahil sa maling table na nilagyan ko. Paano ba kasi? Sinunod ko lang naman ang number na nasa plato. Kasalanan ko bang mali ang pagkakalagay ng chef sa number ng order? Thank you. Magilo na bati sa akin ng babae pagkatapos kong ilapag sa mesa nila ang order. I smiled and slightly bowed my head before I walked in the other table. Huminga ako ng malalim pagkatapos pabasok ulit sa likod. Wala na namang taong dumating sa loob ng restaurant kaya makapagpapahinga na ako. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwalang babalik ako sa trabahong ganito. Di sapat ang ipon ko at isang buwan na rin ng bata sa loob ng tiyan ko, kaya kailangan ko talaga ng extra. Dito ako pinasok na Jade kasi kaibigan niya naman ang may-ari nito. Noong una halos di pa siya sumasang-ayon sa gusto ko magtrabaho, pero dahil mapilit ako wala siyang magawa. Araw-araw ang sweldo rito, 2,000 kada araw. Malaki ang sweldo kumpara sa ibang resto dahil isa naman to sa sikat na restaurant sa Maynila at maraming taong pumaparito para kumain.
Kaya minsan nga kapag uuwi na ako ng unit, tulog agad ang ginagawa ko. Malalim yata ang iniisip mo. Tsaka na lang ako nakabalik sa kasalukuyan nang magsalita ang isang kasamahan ko. I looked at him and shook my head. Naguhugas kasi ako ng plato ngayon habang iniisip na bumili mamaya ng kagamitan ng baby ko. Hindi na kasi ako nakakabili. First of all, hindi ko alam ang gender niya. Wala naman. Iniisip ko lang kung kailan kaalis dito para maihatid na yan. Sarkasiko kong parinig kay Leo. Tumigil kasi talaga ito para tingnan ako na parang anak niyang sinisiguradong kaligtasan. Sumipol siya at mahinang tumawa. Aalis na po, aniya bago lumabas. Napailing na lang ako ng ulo ko. Kahit papaano naging kaibigan ko rin ang ilang serbidor na kasama ko rito. Savannah, puntahan mo nga ang table number 8. Ikaw nga ang gusto ng manager na lumapit doon, sabi ni Kate. Napangiti ako. Agad iniwan ang hinuhugas sa mga plato. Kita mo na? Sobra na talaga yung manager na yan eh. Parang kanina niya lang ako sinitang hugasan kong plato, tapos may iuutos ulit siya. Napairap ako sa hangin habang pinupunasan ng panyo ang mga basa kong kamay bago kinuha sa counter ang papel at ballpen. Di na ako tumingin kung sinong tao sa number 8, kundi mabilis akong tumungo doon na nasa papel ng mga mata. Good morning, what's your order? I asked with a friendly voice. Kahit alata namang napipilitan lang ako dahil sa inis. Ilang segundo ako nakatayo. Hinihintay pa rin ang order ng customer pero bakit wala akong naririnig? Bingi ba ako? I said, what's your order? Binaba ko ang notes at ballpen para tingnan ng customer dahil baka nahihirapan tong pumili or hindi mabasa. Pero napatigil ako na makita ang pagmumukha ng taong pinagsisilbihan ko ngayon. I was caught off guard and I cannot even move. Those brown eyes. Di ko alam ang gagawin ko at dapat kong maramdaman. Dapat ba maging masaya ako dahil after na isang buwan, nagpakita na rin ang lalaking may dahilan kung bakit kumakayod ako ngayon para sa anak ko? Pwisit siya? Bakit ang tagal niyang nagpakita? Kalma, Savannah. Kumalma ka. Umiwas ako ng tingin bago huminga ng malalim. I acted normal even though I'm shaking inside. Hello again, sir. May I know your order? I asked normally. Di ako nagpa-apekto sa puso kong malakas na sumisigaw. He did not say a word again. He was just staring at me. Wala nang stress sa mukha niya at mukhang bagong gupit pa nga siya. Di na tulad ng huli ko siyang nakita na halatang pagod na pagod. I wanted to ask him if he make it, kung hindi ba siya sa kasal kay Alexis, pero hindi. Ayokong gawin yon kasi galit ako. Galit ako. 1 dark wine and choco-filled waffles, please, he said casually. Dang it, I miss his voice so much. Nilista ko ang order niya sa nanginginig na mga kamay. Feel ko matutunaw ako dahil sa mga mata niyang gabi kumakatingin sa akin. Gusto kong siya ang unang makikipag-usap sa akin bago pa man ako magtanong kung okay ba ang lahat. Is that all, sir? I asked. Isang tangulang sagot niya. Bakit ganon? Bakit parang wala lang ako sa kanya? He acted like he don't know me. He acted like I was nothing. Feel ko tuloy umiinit agad ang gilid ng mga mata ko. Huwag kang umiyak. Wag. Wag. Nilapag ko ang medyo may kalakasan na notes bago pumasok ulit sa pribadong silid namin mga utusan. Parang sasabog ang puso ko, di ko na talaga kaya. Kahit ang baby na lang namin di niya magawang ikamusta, walang hiyang lalaki. Dahil sa inis, nagpaiwan ako sa hugasan ng mga plato at sikit na inutusan kong magbigay kay Lucas ng order nito. Lumabas ako mula sa likod kahit gabi na. Nakuha ko na rin ang sweldo ko ngayong araw. Habang naglalakad patungo sa pinto ng restaurant, napatigil ang mga mata ko sa number 8 na lamesa. Walang tao sa buong paligid, pero may nakita kong rosas na kulay pula na nasa itaas ng lamesa. Dahan-dahan ako lumapit doon, tsaka dinampot ang rosas na nakita. May sulat pang nakadikit dito. Ayoko mag-assume pero bakit feel ko galing to kay Lucas at iniwan niya to para sa akin? Ay, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo. Ano ba yung lalaki sa number 8 kaninang pinuntahan mo? Buong araw siya nakaupo dyan. Mukhang may hinihintay. Kawawa nga nakatingin lang siya dito sa pinto ng private room natin. Mukhang nag-iisip kung sisipot pa ba yung kadate niya. Kawawang pogi. Singit ni Kate na lumapit din sa akin. Si Lucas? May hinihintay siya? Sa kanya to? Oo, iniwan niya nang umalis siya.
Nako, sige ha, aalis na ako. Baka mapuno na naman ang jeep at maiwan pa ako eh. Bye sis. Aniya at kumaway. Kumaway din ako at gumiti sa kanya. May hinihintay ba talaga si Lucas? Parang may pumiga sa puso ko dahil sa naisip na baka may hinihintay siyang babae. Shit! Mabuti nga't di siya sinapot nun. Wala sa sarili kong binuksan ang letter na nakadikit sa rosas. Nagiging sismoso ko dahil sa lalaking yun eh. Nang mabuksan, kagad ko tong binasa. Baby, I was waiting for you so we can have a talk. Akala ko babalik ka kapag ibibigay mo ng order ko pero hindi. You didn't again. I am sorry if I did not act like I really miss you. I just want to be professional since I don't also want to disturb you. I'm sorry but I do really miss you a lot. I am leaving this flower for you as a symbol of how much I love you. I love you so much for working hard for our baby. I love you for acting like it was all okay. I love you for being mine. I love you for being you. I love you, baby. Lucas. Nakaawang ang labi ko dahil sa binasa ko. What? So para sa akin talaga to? Ramdam ko ang malakas sa tibok ng aking puso. It was throbbing like a very loud drum. Shit you, Lucas. You never disappoints me of making my heart dancing in so much joy. Lumabas ako ng restaurant na may ngiti sa labi. Nakahawak lang ang mga kamay ko sa rosas na malapit lang sa aking dibdib. Nilagay ko pa to sa loob ng aking shoulder. Pagbago, pumasok sa loob ng mall. Hello ma'am? Gusto niyang magpatulong. Humanap ng damit ni baby? Tanong ng sales lady nang pumasok ako sa boutique ng baby dresses and things. No thanks, kaya ko po naman. Ani ko at pumasok sa loob. Puro mag-asawang nandun habang masayang pumipili ng mga damit. Halos ako lang isang single na pumasok. Napangiti ako dahil sa naisip. Kailan pa babago to sa akin? I mean, parati namang gantong eksena? Tumingin ako sa magagandang damit ng baby. Lahat magaganda at gusto ko talagang bumili kaso nga hindi ko alam kung pink pa or blue kasi hindi ko pa nga alam ang gender. Kaya hindi ko muna pinansin ang mga damit. Lampin na lang at ilang gamit na kulay puti ang binili ko. Tsaka na siguro, uunahin ko na muna ang ilang vitamins at mga importanteng gamit.